Pag-usapan natin itong isa sa mga nagte-trending na lending application kahit na June 2022 pa ito na-release. Trending ba dahil magandang utangan or dahil delikado? So yung loan application nga na to ay walang iba kundi ang pera mo na pwedeng ma-download sa may Play Store. Iisa-isahin nga natin sa may video na to kung gaano ba kalaki ang interest per month, gaano katagal to bayaran, magkano ba yung actual na mare-receive natin once na tayo ay mag-accept ng loan, SEC registered, CIC compliant ba? At syempre, kung ano nga ba yung experiences ng mga nakapag-try na dito and personally ako na nga din dahil in-applyan ko to at papakita ko sa inyo yung loan details ko mamaya. So kung hindi pa kayo nakakapag-try dito sa may pera mo, ay nako, panoorin nyo muna yung video na to para nga malinawan kayo kung ano din yung possible na ma-experience nyo pagka malapit na yung due date nyo at pagka na-overdue kayo. Kaya ayun, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para malinawan nga kayo at kung ano din yung mga dapat nyong gawin pag na-experience nyo yung mga pananakot dito sa may lending application na to. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe and pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Dahil baka ikaw na nga yung sumunod na manalo ng 100 Gcash pang load every Sunday, pag lagi kang naka-like, share, and comment sa kada upload natin. And follow nyo na din ako sa FB page ko. So ayun na nga, umpisahan na natin. And shoutout na nga din dito sa may nag-PM sa FB page ko na pa-update daw dito sa may pera mo lending application ngayong 2026. So kung usapang legit, yes, legit to na SEC registered. Pero disclaimer, hindi lahat ng SEC registered ay talagang lahat mababait. Dahil meron at meron ka nga din dito matatanggap na ibang lending application, yung mga agent dito ay talagang grabe kong makapanakot. Sasabihin lahat ng mga masasakit na salita para lang mapagbayad ka. And the worst, ayan, may mga ipinopost pa sa social media. So yes, ito SEC registered, pero nung chinek ko nga yung kanilang pangalan dito sa may CIC submitting entity ay wala yung kanilang pangalan. So ibig sabihin, hindi sila nagsasubmit dito na mga record natin as borrower. And nag-apply nga ako dito sa kanilang application at yung unang lumabas dito, nagpapaloan sila ng 10,000 pesos at yung term ay 120 days. Pero huwag kayong nagpapapaniwala dito sa may mga nakikita nyo sa pinaka-homepage nila. Dahil after ko nga mailagay yung aking phone number, nagbago na agad yung pinaka-loan amount. O diba, tumaas pa. And mag-shortcut na tayo dito sa may pinaka-loan details dahil alam nyo naman na kung ano yung mga sinasagutan pagka mag-a-apply tayo sa mga lending application. So dito nga nag-evaluate sila kung gaano kalaki yung talagang i-offer nila sa atin. And after ilang minutes lang, eto na yung lumabas sa may pinaka-application nila. Meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So may 8 nga dito na pwede tayong mapag-cash outan or pwede nating mautangan. O di ba, ang dami. Pero meron nga ditong 100% successful ang pagdi-disburse sa atin na 9,000 pesos nga. Syempre, ikinlik ko to para mapakita ko nga sa inyo yung pinaka-actual kung magkano yung matatanggap natin. So dito sa may 9,000 pesos, hindi pala siya isang loanan lang na isang amount lang. Dahil hahati-hatiin niya to sa 3. And ito na nga yung pinaka-breakdown sa 3,000 pesos na uutangin natin, ang marireceive na lang natin ay 1,800. Ayan, diba? Napakaliit na lang kung naghahanap ka dito ng buong matatanggap, hindi para sa'yo itong si pera mo. So dito nga, yung mga makakaltas ay mayroon silang management fee na 1,200. At eto nga yung laman ng management fee nila. Naka-indicate lahat-lahat dyan, kaya makikita nyo din kung para saan ba yung makakaltas na to. Ayan, transparent sila talaga kung magkano yung makakaltas. So hindi na tayo manghuhula. Meron sila ditong interest na 105 pesos. May account management fee na 274. May platform service fee. O di ba yung platform nila may service fee pa, which is 274 din. At may risk fee na 274 din. At last, may credit fee na 273. Grabe, di ba? So ilan to makakaltas na to? Bali 5.
At total of 1,200 nga. Kaya ang mare-receive na lang natin na actual amount ay 1,800 sa isang loan natin na 3,000 pesos. So magkakamukha lang to, kaya pag in-accept nyo yan, 1,800 i-times nyo sa 3, so yun yung mare-receive nyo. O di ba nakakaloka? At syempre, eto na nga yung pagbabayad. Ito ay napaka-short term lang. So, kinompute nila or ibinali nila yung araw na kung kailan ka nag-loan sa kanila. For example, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, ayan, 7 days siya. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo kung i-accept nyo yung ganitong klaseng loan application or lending application. So, yan na yung pinaka-loan details. At syempre, dito na tayo sa may mga experiences ng mga nakapag-try na din. Dahil ako, natakot ako, ang laki ng mga makakaltas at kahit na sobrang gipit na gipit ako, hindi ko to igagrab. Dahil napakabigat sa bulsang bayaran na to, napakalaki ng makakaltas. Talagang makakabigat sa may problema natin. Nangangailangan na nga tayo ng pera, meron na nga tayong kailangan bayaran, pero parang mas makakadagdag pa to pagka inutang natin to sa kanila. Ayan, depende pa din sa inyo ha, kung ano yung gagawin nyo, kung i-accept nyo yan or hindi. Pero ako, naku po, mag-isip-isip kayo ng mga 10 beses bago kayo mag-try sa lahat ng mga lending application ha, na mga inuutangan nyo or nakikita nyo online. So, ang tanong, paano pagka malapit na yung pinaka-due date mo, ano yung mangyayari? At ano yung mangyayari din, ano yung gagawin ng mga agents pagka na-overdue ka na? So, tumingin ako sa mga 1-star rating sa kanilang application at dito, 1 day of due, they will text and call you many times. Ayan, isang araw pa lang, talaga marami ka na daw matatanggap na mga text at tawag. So para sa kanya, useful naman daw dahil mabilis talaga mag-disburse. Pero hindi nga niya inaakala na kung paano sila tratuhin ng mga agent dahil talagang burden yung 7 days lang, napaka-short term. And next, very deceiving. Akala niya talaga matatanggap niya yung pinaka-loan amount na ipinakita sa kanya, kagaya nung sa atin kanina na 9,000 pesos, pero hindi. Sobrang dami daw madededuct, hanggang sa maliit na lang yung pinaka-matanggap. And same experience, always calling and texting. So, yun na nga. Syempre, pag malapit na yung due date, asahan nyo na yung sobrang daming text and tawag dito galing sa may lending application na to. Paano naman kung ikaw ay na-overdue na, ano yung mangyayari? So, nag-search nga din ako online ng mga reklamo at issue dito sa may lending application na to at ang nakalagay nga dito ay nakakatanggap ng mga ulat ng harassment, ayan, pag-post ng mukha sa social media, threats at pag-access sa contacts ng user. At ito nga ay labag sa Data Privacy Act at mga regulasyon ng SEC. So yes, tumpak dahil eto nga yung nakita ko online na yes talagang nagpo-post nga sila sa social media. Ayan, naglalagay sila ng wanted at scammer daw yung taong yon na may picture pa. At hindi lang yan, nagko-comment pa sila sa may post mo sa social media. So paano hindi mo malalaman? Dahil meron dito nakalagay na pangalan at logo nila. Kahit na nga daw tapos na yung utang nung taong to na kinumentan nga yung kanyang post, ay talagang nagko-comment pa din. O di ba nakakaloka yung mga ganito. At last, kung ikaw daw ay nakaranas ng panggigipit, maaari kang maghain ng reklamo dito sa may SEC, National Privacy Commission or NPC at PNP Anti-Cybercrime Group. So wag mo kalimutang i-screenshot lahat ng mga pruweba na pwede mo magamit pagka magrereklamo ka dito sa may SEC, NPC at PNP Anti-Cybercrime Group dahil kakailanganin mo nga yung mga ebidensya na talagang hinaharas ka, may mga pananakot na ginagawa yung mga agents ng lending application na to para mas mapagtibay nga daw yung pagrereklamo mo. At isa pang masasuggest ko sa inyo, once na kayo ay maglagay ng contact reference, lalo na kung hinihingi yung number ng company nyo, ay nako, mag-isip-isip din muna kayo dahil possible nga talaga nila yan na kontakin. At talaga nakakahiya yun pagka pati yung mga contact reference ay talagang kinontak nila at minu-minuto, oras-oras din nakakatanggap ng text at tawag galing sa kanila. Kaya kung ikaw nagtatry ka in the future na mangutang sa mga lending application, make sure lang na talagang 100% naintindihan mo at nakita mo yung loan details, yung fees, at yung interest. Syempre, isipin mo din kung kaya mong bayaran yan sa may tamang date or sa may due date na ipinakita sa'yo.
At last, kung handa ka dun sa may mga possible na ma-experience mo once na ikaw nga ay ma-overdue. At syempre, kung na-experience nyo na din mag-apply dito sa may lending application na to, comment down below kung ano yan na-experience nyo para nga mabasa natin at maging aware din yung iba. Disclaimer, this video or this vlog is for educational purposes only at kayo din yung bahala mag-decide kung a-apply nyo pa din ba yung mga nire-review natin dito sa YouTube channel natin or hindi. Always be a responsible borrower. Ang utang ay civil case pero yung kanilang mga pananakot, threats, harassments, pagpo-post online ay labag sa batas at sila na yung bahalang magpataw ng parusa sa mga ganyang lending application. So kung may gusto pa kayong malaman na lending application na silipin natin sa susunod, comment down below din. Para bago ka nga mag-apply, makita mo muna kung karapat-dapat bang applyan or hindi. So ayun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!